Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Rosemia Marquez mula sa Manila Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ating unang balita, mahigpit na seguridad ang ipatutupad ng Philippine National Police para matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na pagdaraos ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Election. Ayon sa PNP, nakahanda na ang libu-libong pulis na idideploy sa buong rehiyon kasabay ng pagpapatupad ng election security operations at pakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines at Commission on Election upang mapanatili ang kaayusan bago at sa araw ng halalan. Patrolman Edwin Baris sa detalye. Philippine National Police natiyakin ang mapayapa at maayos na kauna-unahang BARM parliamentary election alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., maigpit ang koordinasyon ng PNP sa AFP, COMELEC at mga lokal na pamahalaan upang mapanatili ang seguridad sa buong election period. Kasabay ng pagsisimula ng election period noong July 16, ipinatutupad na rin ang election gun ban hanggang September 29 sa pamamagitan ng mga checkpoint. Wala pa namang naitatalang banta sa seguridad kaugnay ng halalan. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako si Patrolman Edwin Baris nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Arestado ang top 4 most wanted person ng Police Regional Office 1 na nahaharap sa kasong murder matapos itong madakip sa ikinasang manhunt operation ng pulisya sa San Carlos City, Pangasinan. Police Master Sergeant Carmela Danggican sa balita. Nadakip sa sinagawang operasyon ng kapulisan ang isang lalaki na kabilang sa top 4 most wanted person ng regional level sa Barangay Ano, San Carlos City, Pangasinan. Ang operasyon ay pinangunahan ng San Carlos City Police Station, katuwang ng mga operatiba ng Regional Investigation and Detective Management Division ng PRO-1, Provincial Investigation and Detective Management Unit ng Pangasinan PPO at Provincial Intelligence Team. Isinagawang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte kaugnay ng kasong murder na walang rekomendadong piyansa. Matapos ang pag-aresto ay dinala ang akusado sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at iba pang legal na proseso bago iharap sa korte. Patuloy naman ang pagpapaigting ng San Carlos City Police Station
sa kampanya laban sa mga wanted person upang matiyak ang pagpapatupad ng batas at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng mga komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong Police News Network correspondent, Police Master Sergeant Carmela Danggecan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Danggican. Isang lalaking kabilang sa top 6 most wanted persons ng Davao del Sur ang naaresto sa isinagawang manhunt operation ng mga otoridad sa Magpet, Cotabato. Ang sospek ay matagal nang pinaghahanap ng batas dahil sa kinakaharap na kasong homicide. Magbabalita dyan si Police Corporal Jose Dulano III. Na naaresto ng pinagsanib na puwersa ng otoridad ang isang most wanted person mula sa Digos City sa isinagawang operasyon sa Barangay Gubatan, Magpet, Cotabato Province. Kinilala ang naarestong sospek sa alias na Tito na nakatala bilang top 6 provincial most wanted person ng Davao del Sur Police Provincial Office. Gawa ang operasyon ng mga tauhan ng Cotabato Police Provincial Office sa pakikipag-ugnayan sa Digos City Police Station, CIDG 12, at 72nd Infantry Battalion, 10th Infantry Division, Philippine Army. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng kasong homicide matapos matiyak ng mga otoridad ang kanyang kinaroroonan sa Barangay Gubatan. Matapos ang pag-aresto, dinala ang suspect sa Magpet Municipal Police Station para sa dokumentasyon at medical examination bago isinailalim sa kustudiya ng pulisya. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Jose Dulano III, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Dulano III. Bilang paghahanda sa ligtas at maayos na pagbubukas ng klase, nagsagawa ang Police Regional Office Cordillera ng Oplan Bisita Eskwela sa Tawang Integrated School sa La Trinidad, Benguet. Layunin ng programa na matiyak ang kahandaan ng paaralan at mapalakas ang ugnayan ng pulisya, mga guro, magulang at komunidad para sa isang ligtas at maayos na balik-eskwela. Narito ang ulat ni Patrolwoman Grace Bulangin. Ng pagdiriwang ng ika-31st Police Community Relations Month, matagumpay na isinagawa ng Regional Community Affairs and Development Division, Police Regional Office Cordillera Administrative Region, ang Oplan Best o Bisita Eskwela I Am Strong sa Tawang Integrated School, Barangay Tawang, La Trinidad, Benguet. Pinangunahan na aktibidad ng mga tauhan ng ARCAD sa pangunguna ni Police Major Willie D. Dumansi, Chief ng Public Information Section, sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Freddy M. Lazona, Chief ng ARCAD Procar. Naging katuwang sa programa ang PSJLC 2026-01 Class Hiraya, ang pamunuan, mga guro at mga mag-aaral ng Tawang Integrated School sa pangunguna ng School Head Mr. Benson Labadan, ang National Police Commission Cordillera Administrative Region sa pamumuno ni Regional Director Attorney Henry M. Dungala at iba pang mga inimbitahang resource speakers. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat si Mr. Labadan sa mga tagapag-organisa at binigyang diin ang kahalagahan ng matibay na ugnayan ng kapulisan at sektor ng edukasyon sa pagpapanatili ng isang likas at maayos na kapaligiran para sa pagkatuto. Samantala, ipinaliwanag ni Police Major Dumansi ang layunin ng Oplan Best, isang programa ng Philippine National Police na naglalayong palakasin ang ugnayan ng kapulisan at mga paaralan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga makabuluhang impormasyon, paggabay at suporta sa mga kabataan upang maging responsable, disiplinado at aktibong katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Tampok sa programa ang iba't ibang learning sessions na nakatuon sa paglinang ng kaalaman at mabubuting pagpapahalaga ng mga mag-aaral. Nagbigay si Ms. Jubel Dawang Wagayen ng talakayan sa career guidance kung saan hinikayat ang mga mag-aaral na pumili ng landas na naaayon sa kanilang kakayahan, interes at mithiin sa buhay. Sinundan ito ng sesyon tungkol sa mental health awareness and coping with bullying na pinangunahan ni NUP Elizabeth Cicedo na tinalakay ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan, tamang pamamahala sa stress at mga sama-samang responsibilidad ng mga mag-aaral, guro at mga magulang sa paglikha ng isang ligtas, magalang at inklusibong kapaligiran sa paaralan. Nagbahagi rin ng mensaheng nagbibigay ng inspirasyon si Napolcom CAR Regional Director Attorney Henry M. Dungala kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng disiplina, mabuting asal at aktibong pakikilahok ng mga kabataan sa pagsusulong ng kampanya laban sa bullying. Bilang pagtatapos
pagtatapos ng programa, ipinakilala ni Attorney Zane Mark D. Bungayon na Pulcom Provincial Officer ng Benguet ang Student Crime Prevention Committee at ipinaliwanag ang mahalagang papel nito sa pagpapalakas ng partisipasyon ng mga mag-aaral sa mga programang pang-iwas sa krimen at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa loob ng paaralan at komunidad. Upang ibahagi ang naging epekto ng programa sa mga mag-aaral, narito ang pahayag ng SSG President ng Tawang Integrated School na nagpapahayag ng kanyang taus-pusong pasasalamat sa Philippine National Police at sa mga katuwang na ahensya para sa matagumpay na pagsasagawa ng Oplan BES. In behalf of Tawang Integrated School, I would like to express our gratitude to the Philippine National Police together with the NAPOLCOM, CAR, PISA, PSGLC, Hiraya, and other stakeholders for implementing this activity here in our school. This event enlightens us and raises our awareness on being open-minded to help stop and prevent juvenile delinquency. Mula din sa ako ang inyong PNN correspondent, Patrulungan Grace Bulacan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulangin. Nilinaw ng Philippine National Police ang pinakahuling datos sa crime statistics, kasabay ng pagtitiyak na patuloy na pinaiigting ang mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Ayon sa PNP, bahagi ng kanilang estratehiya ang mga pinaigting na police visibility, intelligence operations at pakikipag-ugnayan sa komunidad upang higit na mapababa ang kriminalidad at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Patrolman Erickson Mayor sa report. Pangamba ng publiko dahil sa ilang insidente ng krimen na kumakalat sa social media. Nagbigay ng konteksto ang Philippine National Police sa inilabas nitong datos hinggil sa pagbaba ng focus crime sa bansa. Tiniyak naman ng PNP na patuloy nitong paiigtingin ang mga hakbang upang maprotektahan ng publiko. Kinikilala ng Philippine National Police ang pangamba ng publiko, partikular sa mga insidente ng krimen, mabilis na kumakalat at napapanood sa social media. Batay sa datos na inilabas ng Philippine National Police, 7,883 focus crime incidents ang naitala mula ka-6 ng Abril hanggang ika-4 ng Hulyo taong kasalukuyan. Mas mababa ito ng 1,623 na insidente kumpara sa 9,506 kasong naitala mula ika-6 ng Enero hanggang ika-5 ng Abril taong kasalukuyan. Ginagamit ang crime data sa pagsusuri ng peace and order situation at sa pagtukoy ng mga lugar na nangangailangan ng mas pinaigting na police visibility, patrol at law enforcement operations. Ang pagbaba ng recorded focus crime ay hindi nangangahulugang wala ng krimen. Patuloy na kailangan matugunan ng bawat insidente at mapalakas ang pakiramdam ng kaligtasan sa mga komunidad. Kasunod ng mga insidente kinasangkutan ng motorcycle taxi riders, hinikayat ng Philippine National Police ang mga rider na agad tumawag sa 911 kapag nakaramdam ng banta, pinaghihinala ang sinusundan o nakapapansin ng kahina-hinalang kilos. Patuloy din nakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa mga ride-hailing platform, lokal na pamahalaan at police units upang palakasin ang information sharing, police visibility at agarang pagresponde sa mga lugar na nangangailangan ng karagdagang pagbantay. Muling tiniyak ng Philippine National Police na mananatili itong nakatuon sa pagpigil sa krimen, agarang pagresponde at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Hinihikayat ang publiko na agad tumawag sa 911 o lumapit sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya kapag nangangailangan ng tulong. Mula rito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Erickson Mayor. Nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Mayor. Nasa 20,000 pulis ang ide-deploy ng Philippine National Police upang tiyakin ang seguridad at kaayusan sa isasagawang ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Inaasahan din ang mahigpit na pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad sa paligid ng batasang pambansa at iba pang pangunahing lugar upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng taunang pagtitipon. Patrolman Edwin Baris muling magbabalita.
Deploy ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng humigit kumulang 20,000 na pulis upang tiyakin ang kapayapaan at kaayusan sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27 taong kasalukuyan sa Batasang Pambansa. Ayon sa NCRPO, kabilang sa mga ide-deploy ang mga pulis mula sa iba't ibang rehiyon na magsasagawa ng anti-criminality operations, security duties at civil disturbance management sa mga lugar na posibleng pagdausan ng mga kilos protesta. Saklaw ng deployment ang buong Metro Manila kabilang ang mga barangay. Nananawagan ng NCRPO sa publiko na makiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga umiiral na batas, pakikipagtulungan sa mga otoridad at agarang pag-uulat ng anumang kahinahinalang aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako si Patrolman Edwin Baris nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network, YouTube channel, X o Twitter account para sa mga live stream at replays at mga real-time updates. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Milencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Rosemia Marquez ng Manila Police District, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.